Ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa ang mga nangyari. Ang Malacanang ang pupuntuhan ko ngayon. Sino ba ang nagpapatakbo sa Malacanang? O sino ang may-ari ng ating bansang Pilipinas? May mga monitor ko at mga text messages. Ito'y opinion bilang isang mamayang Pilipino na karapatan magsalita sa harap ng publiko. Sino nga ba? Si Speaker Romualdez o si First Lady? Ngayon, kung ayaw yung mabatikos, huwag kayong gumawa ng kalokohan para hindi kayo mabatikos because you are a public official. So, Speaker Romualdez, kanino ka nagpapagamit? Sa Partido Komunista? O may sarili ka ring interes? Kaya nagkaganon ang ating administrasyon. First Lady, Ma'am, bakit hinayaan mo ang iyong asawa? Suportahan mo. Huwag mo siyang pangunahan. Suportahan natin ang ating Pangulo para gumanda ang ating bayan. Ako sa totoo lang, hindi ko rin nagugustuhan yung mga birada ni Maharlika. Pero halos may katotohanan eh. May katotohanan yung mga sinasabi niya. So, ang lumalabas at dumarating sa publiko, sa taong bayan, kayo ang nagpapatakbo ng Pilipinas, si Speaker Romualdez at saka si First Lady. Kaya naging kawawa ang ating Pangulo na sinasabi na walang bayag, mahinang leadership. Sa kagagawan nyo. Sa kagagawan nyo. Speaker Romualdez, may kababayan, from Leyte. Taga Leyte ang mga parents ko. But I was born in Maguindanao. But I completed my high school and college in Nueva Ecija. But I residing in Taguig City. So, Los Bimin. So, iyon ang panawagan ko. Na sana suportahan natin. Alam kasi, hindi naman tanga ang Pilipino na hindi nila alam ang nangyayari dyan sa Malacanang. Binatikos ka na, First Lady. Binatikos ka na. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw, Speaker Romualdez, bagong sibol, bagong litaw na nag-ari-arian sa Malacanang. Because brother-in-law mo si Bongbong Marcos. Yung brother-in-law rin ni Bongbong Marcos si Martin Araneta. May kanya-kanyang business rin. May kanyang business. Diyos ko. Kaya pala, ngayon ko lang naisip na pagpapangulo pala, ang dami mga nag-i-interest dahil sa mga personal na mga intereses. Parang wala yata ako nakikita pangulo na walang ibang may mga personal na interest. Pero Pangulong Digong, nakita ko, magaling siyang leader. Magaling siyang leader. Pero bandang uli, medyo nagkulang, medyo hindi ko inangaan yung corruption. Doon sa drugs, hindi ko rin siya masisi kasi ang daming walang hiyang Pilipino talaga na hindi niya nakayanan talaga. Imbes na tulungan ng Pangulo, titirahin pa. So, hindi talaga magagawa ang dapat gawin. Pero ang pinapuntuhan ko ngayon dito, yung dalawa, si Speaker Romualdez at saka si First Lady. Parang sila yung mga nasa behind the scene of Marcos. Yan yung magulo. Kasi bibigyan natin sa isang pamilya, pag ang babae nakikialam sa takbo ng kanyang asawa na siya namumuno, masisira. Kahit sa military, ganun din. Mayroong ako narinig kwento Ito parang maliit na bagay lang, pero nagpapasis. May nagpapasis sa sundalo lang yun. Example ko, pero parang ganun din sa pamilya. Wag di. Karating lang yan. Papayagan mo na naman. Ito naman si Ander Desaya. Hindi ka pinirma yung pasis.
Kasi nga takot siya sa asawa niya eh. May general ganun. Marami ako narinig na general ganun. Minsan, napadischarge niya isang sundalo na isang general. Lumapit sa misis, balik mo nga ito. Ibig sabihin, in good faith naman yun. Kasi parang mali yung recommendation, o decision. So, ang ibig ko sabihin, ang point ko doon, malaking impluensya ang asawa sa asawa, what I mean, doon sa kung sino ang leader, malaking impluensya bilagyan natin kay GMA. Sino ang loko-loko doon sa panahon ni GMA? Yung kanyang asawa. Purang ganun eh. May kanya-kanya mga agenda. So, request ko lang, Madam First Lady, sana po tulungan nyo, suportahan nyo inyong asawa sa magandang layunin sa ating bansa. Now, kung hindi kayo magkakaisa dyan, sabi ko nga, walang mangyayari sa ating bansa. Yung sinasabi pala na kudita, totoo yun. 2022 ko pa narinig yun. 2022 ko pa narinig. Unang bulusok pa lang ni President Marcos Jr., unang bulusok, yun ay mga comment ng mga nakapaligid sa kanila. Walang naging boses ang Pangulo kung hindi yung mga nakapaligid sa kanya. Mabuti na nga lang, yung sa Malacanang, naalis na. Napunta na sa Aguinaldo. Kasi isang rin pinipuntirya nila yon na hindi naman daw kumbatan. Napunta doon. So, how can they protect the president kung hindi naman siya kumbatan? Pero nung makausap ko rin, parang defensive rin siya. Kasi narinig niya siguro yung issue na defensive rin siya eh. Kasi hindi naman tinatanong, nagdi-defensive siya. So much for that. Ang point ko dito, ang pinupuntuhan natin dito, yung nagpapaikot sa Malacanang. Dagdagan ninyo information, dagdagan nyo yun, iparating sa akin at bitirahin natin. Wala tayong aatrasan. Because OPC 32-91, bato ang aming class. I'm a reserve officer, OPC 32-91, bato. Matitigas daw ulo namin kaya naging bato kami. Okay, so much for all. Salamat.